Narito na ang halalan na itinagda sa Oktubre 27 ngayong taon. Maaring ito na ang isa sa, kung hindi man, ang pinakamahalagang sandali sa kasaysayan ng politikang Israeli. Lahat tayo ay dumaan sa 3 taon ng digmaan kasama ang lahat ng panloob na krisis, ang bangungot ng mga bihag, at ang pag-asang may mababago o marahil ang kawalan nito. Nasa isipan nito ng lahat niyon. At kaugnay niyan, kasama natin yan sa studio si correspondent mula sa Sadin. At sa tingin ko, magsisimula tayo sa Partido ng Democrats o kay Yair Golan dito na tinan mo, sila ang kumakatawan sa kaliwa na sinasabing kaliwang Hudyo, tila lalo na based sa kanilang pananalita. Parang sinasabi nilang hindi sila makikialam. O kaya naman ay babaguhin nila kung paano nila tatalakayin ang mga dating napakahalagang paksa para sa kaliwa. Ano bang nangyayari sa partidong ito ngayon? Oo, kasi inutusan sila, ibig kong sabihin, ang mga kandidato sa partidong ito, inutusan silang huwag pag-usapan ang mga usaping pangseguridad, lalo na yung mga nangyari sa Judea at Samaria o West Bank. At kailangan nilang humingi ng pahintulot mula sa pamunuan ng partido dahil doon. Dahil sa sunod-sunod na kontrobersya kamakailan, maraming miyembro ang nagsabi ng mga bagay na, alam mo, na naging dahilan para lumayo sa partidong ito. Marami sa mga tao ang nadismaya sa kasalukuyang koalisyon ni Netanyahu. Pero hindi sila handang sumama talaga sa isang partido na katulad ng iniisip ng maraming kandidato at miyembro ng partidong ito. Pakinggan natin kung paano sinubukan ni Yair Golan na yung gabi na iwasan ang problemang ito. Nagsasalita tungkol sa, alam mo na, ekstremismo at sinubukan niyang pag-usapan ng iba pang mga bagay na pinaniniwalaan ng partido na tinatanggap ng karamihan sa Israel. Pakinggan natin. Magandang araw sa lahat. Hello. Sa inyong lahat. Nitong mga nakaraang linggo, paulit-ulit kong naririnig na kami ng mga demokratiko ay mga ekstremista. Ngayon, gusto kong ilatag ang lahat at ipakita sa publiko ang plano para sa Israel na nararapat para dito. Nagbababala ako. Makakarinig kayo ng ilang sobrang radical na mga bagay dito. Una, bilang isang taong piniling gugulin ang karamihan ng kanyang buhay bilang isang commander at sundalo sa IDF, lubos kong sinusuportahan ang pagpapatigil ng pinansyal na suporta para sa mga scheme ng pag-iwas sa draft at sinusuportahan ko ang pagpapantay ng obligasyon sa draft para sa lahat. Sa totoo lang, ang ekstremistang posisyong ito ay sinusuportahan ng humigit kumulang 85% ng mga mamamayang Israeli. 3 minutong video ito, pinag-uusapan niya ang ilang mga issue na sa tingin ko ay pinaniniwalaan ng karamihan ng mga Israeli. Ang issue ng pagkakapantay-pantay at ang batas sa draft. Ang iba pang mga issue na maaaring ituring na liberal, alam mo, hindi sa kaulugan ng Amerikano siguro, kundi mas sa kaulugan ng Europeo. Na alam mo, karamihan ng mga Israeli ay talagang liberal. Iyon ang pinag-uusapan niya. Ang talagang hindi niya isinasama sa kanyang talumpati dito ay ang mga kontrobersya tulad ng kay Moshe Redma halimbawa na nagpadala ng pakikiramay para sa Israeli na napatay at pati na rin sa Palestina na pumatay sa kanya. At alam mo, ito mismo ay naging controversial na issue noon. Sino ang pumatay kanino? Sino ang dapat sisihin dito? Pati na rin si Gabi Lasky. Maaring hindi ito makita ng ilan bilang isang bagay na matindi. Pero marami mga Israeli sa kanan ang naniniwala na kapag tinanong mo ang isang tao kung ano ito, Judea at Samaria o West Bank, dapat mong sabihin na Judea at Samaria at hindi West Bank. Kaya ito ay isang bagay na nakita natin, pati na si Yair Golan, na sinasabi na ang Israel ay isang bansa na pumapatay ng mga sanggol bilang libangan nitong mga nakaraang taon. Marami ng kang mga natanggap taon na bago batikos pa ang dahil doon. digmaan. Oo. Nanawagan na siya ng pagsuway noong alam mo na yung protesta tungkol sa mga reforma sa hudikatura. Kaya marami talagang kontrobersya na hindi niya binabanggit dito, syempre, pero alam niya kung anong problema dito. Kailangan niyang mapanatili ang maraming Israeli na posibleng bumoto para sa isang tulad ni Yair Golan. Pero may ilang mga pahayag, tawagin na lang natin ganon, na alam mo na ay nagtutulak sa mga tao palayo at kailangan talagang ayusin. Ibig kong sabihin, nakakatuwang malaman, alam mo, isang sulyap sa kalagayan ng kasulukuyang kaliwa sa Israel. Kaya maganda na mailahad ito ng detalyado at si Yair Golan ang namumuno dito ngayon. Pero may isa pang talagang nakakaintrigang kwento na gusto kong kunin ng opinion mo para sa ating mga manonood na maaari hindi pa alam ito, na si Yoav Sigalovich. Kasama siya sa Yeshatid, isang mambabatas na Yeshatid nitong mga nakaraang taon. Kakalis lang niya sa partido at ngayon ay nagpapahayag siya ng kagustuhang tumakbo sa ilalim ni Mansour Abbas dito, ang Islamistang partido na minsan ay naging bahagi ng koalisyon, ang nag-iisang Arabong partido na napabilang kailanman sa namumunong koalisyon ng Israel ilang taon lang ang nakalipas. Pinag-uusapan niya ang pagsali sa partidong yon at may listahan siya ng mga hinihini tulad ng gusto niyang kilalanin ng partido ang Israel bilang isang demokratikong estadong Hudyo. Gusto rin niyang pag-usapan ang pambansang serbisyo para sa mga Arabong mamamayan sa bansa. Binabasag niya ang maraming yuri ng hadlang dito. Nakuha nito ang aking atensyon. Alam mo ano ang dapat nating isipin? Ano ang nangyari sa pagpupulong ngayon sa pagitan ng dalawa? Una sa lahat, hindi naman sigurado ng 100% na mangyayari talaga na si Sigalovich ay sasama kay Mansour Abbas. Pero mukhang ayon sa pahayag na yon, papunta na ito sa direksyon yon. At si Mansour Abbas, kaya nang nabanggit mo, lumayo siya ng husto. Umabot pa sa puntong na nanawagan siya ng serbisyo para sa mga Arabo. Siguro hindi serbisyong militar, pero alam mo, pambansang serbisyo. Nung nagsalita siya nung huling koalisyon,
Alam mo, nagsasalita siya sa harap ng mga Israeli. Napansin din yun ng Hindi pa komunidad ng nagagawa mga dati. Israeli. Kaya masasabi kong sumobra siya mula sa pananaw ng mga Israeli-Arabo at nakakakuha pa rin siya ng 5 hanggang 6 na pwesto. Ito ay, siyempre, mula sa kanyang pananaw, talagang napaka-imresibo. Mas higit pa kaysa sa mga partidong Arabo na, alam mo, na Sa tingin ko, mga medyo kalaban sikat siya. niya. Ang Tama, tinutukoy natin dito ay ang Hadash. Isang kilalang partido, matagal na, pero hindi pa rin sila lumalapit sa kanya. At ngayon gusto niyang gawing lehitimo ang kanyang partido para sa Zionist Coalition at pinapasok niya si Yoav Sigalovich. Si Yoav Sigalovich, dati siyang deputy ng ministro ng panloob na seguridad sa nakaraang gobyerno. Gusto niyang dalhin siya para tugunan ng mga krimen at ang antas ng krimen na meron tayo sa komunidad ng mga Arabo. At sa paggawa nito, umaasa siya. Hindi natin alam kung gagana ba ito para sa kanya o hindi. Umaasa siya na ang mga Zionistang partido, sina Eisenkot, Bennett, At iba pa ay luluwagan ang kanilang pagtutol. Oo. makikita natin na parang hindi ito isang Arabong Isa itong partido. kapanapanabik na sandali. Partido na marahil ang ilan sa mga miyembro nito ay Arabo. Maganda ito. Si Sigalovich, oo, hindi siya basta-basta. Hindi rin siya nabubuhay sa pantasya. Sinusubukan niyang baguhin ang pananaw kung sino ang maaaring magtulungan dito. Interesante ito. Maganda para sa ating mga manonood na bigyan pansin ito. Pero salamat sa pagpapaliwanag ng lahat ng iyon.